Ayan po at napakagandang tugtugin. At habang nandyan po yung magandang tugtugin na yan, ay gusto ko lamang po ibalita sa inyo na ito pong si Claire na palengkirang tara-tara, nanganganib po ang buhay. Bakit po nanganganib? Aba, sinalakay po siya ng sangkatirbang garapata at doon lumagi sa bilat niya. Talagang manganganib ang buhay mo pagka sinalakay ka ng garapata. Imaginin mo kung lahat ay lumagi or nagkunyapit dyan sa bilat mo. Talagang manganganib ang buhay mo. Siya nga po pala, bago tayo magtuloy, doon po sa laging nagpupuna na nag-iisa lang yung damit ko, ay kahapon po, pansinin nyo, kahapon po, yung pong nasa likod ko na yung nakasabit na yan, yan po yung suot ko, puti din po yan. Iisa lang po ang style niyan. At saka itong suot ko ngayon, iisa po ang style niyan kasi iisa lang po yung tailoring ko. Ibig sabihin, lahat po yan ng mga long sleeve ko, mga barong ko, pasadya po lahat yan. Kagaya po nitong puti na ito. Puti kahapon yung suot ko. Ngayon puti na naman. At itong pumupuna sa kwan ko, itong pumupuna sa mga damit ko, pati sana itong necktie ko, punahin mo rin. At punahin mo rin para i-display ko rin dito kung gaano karami yung mga necktie ko. Kahit na sinong senador pa dyan, na kung sino pa mga kawatan ng mga senador, mga kongresista, hindi rin nila pwedeng tumbasan kung gaano karami ang necktie ko. Kahit na sino, ito kayo, ipaalam nyo na dito sa mga putang ina mga senador na ito at mga hayop na mga kongresista ito, makikipaglaban ako ng pustahan. Latagan ng necktie, paramihan ng necktie. Kapag mas marami yung necktie nila, talo ako. Itaya na nila lahat yung mga pirang kinulimbat nila kahit na ilang bilyon pa yan, dudublihin ko lang. Kaya ikaw na pumupuna ka doon sa damit ko, pansinin mo ngayon. Iisa po ang style niyan. Iisa. Tingnan nyo, kitang-kita naman Iisa lang po ang style niyan. Yan. Ipalam nyo na dito sa mga kwan. Malay mo, magkapira tayo dito. Baka mamaya ay, siyempre, baka patusin ito na tulpo. Kasi ito lang naman dyan mayabang Baka mamaya patusin nila yung magpaparamihan na lang kami ng necktie. I-forward nyo na po ito. I-share nyo na po itong video ito. At may pustahan dito ipustahan nila yung mga kinulimbat nilang pira. At tatapatan ko. Hindi lang tatapatan, dodoblihin ko kung gaano yung ipusta nila. Basta, siguraduhin lang mas marami yung necktie nila kaysa sa necktie ko. At take note walang haluan ng local na necktie walang halo. Dapat yan, mayroong kwan yan. Mayroong brand yan, dapat. Baka naman magpatahay na sila na magpatahay ng maraming necktie. Hindi po. Branded po lahat itong mga necktie ko. Kaya itong pumupuna, ayan, nasa likod ko na Subaybayan mo. Bukas ganito rin yung suot ko. Bukas puti rin. Ganito rin. Ayan. Sige. Maiba na tayo ng topic, Ayan. Basta po, sa akin lang, nasa peligro ang buhay nitong si Claire tara-tara na palengkira dahil sinalakay po ng mga garapata yung kanyang bilat. Maliwanag po yan.
Ayan. Ngayon, dito tayo sa, naman, dito sa, pasadahan lang po natin itong pagkakasarap ng tulog ni Bangag. Imagine mo, sobrang sarap po ng tulog niya. Dahil 2 araw na raw po pala ay hindi pa nagigising. Ay, di ba? So, isip niya siguro, tulugan ko na lang ito dahil wala naman pala akong maaasahan dito kay Tara-Tara na palingkira, hindi ko na matuhog-tuhog ito kasi mayroon na palang garapata ang bilat. Sabi siguro kaya natulog na lang ng 2 araw. Ay. 2 araw ba naman hanggang ngayon? Tulog pa. At hindi pa nagigising dahil siguro nadismaya dahil nga siguro ay nalaman niyang punong-puno na at sinalakay nga ng garapata yung bilat ni Palingkira. Ayan. So, dito na po tayo sa seryosong usapan. So, ibig pong sabihin, yung mga nauna kong nasabi, hindi pala seryoso yun, baka sabihin na naman, fake news na naman ako. Ang magsasabi lang po ng fake news, yung mga bobo at mga tanga. Kasi hindi nila nagigits yung ibig ko sabihin. Dito po sa atin, maging nung mga bata tayo, aywan ko lang kung naranasan nyo yung yung may nang bully sa inyo, tapos ibinato mo yung another na bully, ibinalik mo lang yung bully na mas matindi, nang gagalaiti sila. Yun po ang gagawin natin. Asaran nilang po natin ng asarin itong mga putang inang mga kawatang ito. Hanggang sa mamatay po ito. At mamamatay po yan sila. Pagka inasar mo ng inasar yan, pagka inatake yan, konti na lang, counting post na lang, patay na. Itong si Bakulaw. Yan. Ngayon, ipaparinig ko lang po dahil natataranta na po yung DFA ngayon. Natataranta, nababahala na. Parinig ko lang po sa inyo. Ayan Nababahala ang Department of Foreign Affairs sa posibleng epekto ng pag-atake ng Amerika sa Venezuela nitong weekend at pagdakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro at kanyang asawa. Drug trafficking ang ikinatwira ng Amerika. Ang sabi ng isang political scientist, langis talaga ang interest nito. Ang sabi pa ng isang eksperto, dapat sumusunod ang ayan po maliwanag po yan. Ayaw naman po natin i-play yan, makapiright tayo. So, maliwanag po na nababahala itong DFA na baka ang isunod na dyan ay itong si Bangag na. Posible po yan. Kasi, di ba? Drugs. Drugs po ang sanhi ng pagkaka-aresto ng presidente ng Venezuela na si Maduro. So, ngayon, ano ba rito sa Pilipinas? Drugs din po. At talamak din po ang paggamit ng drugs at yung pong ilang tonelada yun, 2 tonelada yung nahuli dati o nawala na lang, inimbak para gamitin itong mga sabog ng mga kajaming nitong Bangag na ito. Di ba? Ganun lang po yan. Susunod na po na arestuhin itong Bangag na ito. Ngayon, hindi man magawang arestuhin ng Amerika itong si Bangag, sino ang mag-aaresto ngayon? Dahil ito, gagayahin ito ng mga superpower ng mga bansa. Ano bang mga superpower? Russia, China, Korea na North, Yung North pa naman na yan, si Raulo yan, si Kim Jong-un na yan. Ay magkakampi yan.
Russia at saka ditong sa North Korea, magkakampiyan. Ay may saltik ang ulo nitong Kim Jong-un na ito. Nako, baka, sabi ko, kung hindi ma-arestuhin ni Donald Trump itong si Bangag, China o Russia ang mag-aaresto dito kay Bangag. Pero ang Russia siguro malabo kasi ang inuuna po nila ngayon, nakadeploy na po sa Netherlands yung mga Russian authority na mag-aaresto dito sa mga judges ng mga ICC at dito sa mga prosecutor ng ICC, nakadeploy na po yung mga Russian authority. Sasalikupin na nila yung mga yung mga judges ng ICC na yan. Pag nasalikop yan, inilipad nila sa Russia, wala nang balikan yan. Tandahan ninyo ito sinasabi ko. Kaya anong mangyayari kay PRRD? Pakakawalan na lang yan. Pakakawalan na lang. Di ba? So, yan po. Ganun lang ang sistema noon. See? Ito pa, isang tatalakayin natin. Kung inyo pong napapansin minsan yung mga napapabalita na itong si General Pukis ng general po nito ng isang army. At kung hindi po ako nagkakamali do ay Marine o di kaya kung ito. Basta army po ito, General Pukis. Nagpuna lang po ito, pinuna lang po yung mga talamak na nakawan sa gobyerno natin. Pinuna lang. Ano nangyari paggagaling sa Thailand, pagbaba sa Terminal 3, pinusasan na agad, inciting to sedition na raw. Putang inang buhay ito. Inciting to sedition, pumuna ka lang. Na talamak na ang mga pagnanakaw dito sa bansa natin, inciting to sedition na. Pero itong mga bilyon-bilyon at trilyon-trilyon na kinulimbat itong anak ng presidente ng Bangag na itong si Sandro Marcos na ito, hayahay, maging itong pinsan niyang si Martin Romualdez, maging yung asawa niyang Butod na nakinabang ng 100 million, ayun, hayahay. Walang ginawa kundi ang mag-display ng kanyang dodo na hanggang sa nakalawit na hanggang sa kanyang puday. Imaginin mo, dodo, ang alam ko yung dodo sa dibdib. Bakit yan? Magmula sa dibdib, yung utong nandoon na sa kanyang bilat. Ano ba yan? Dodo pa yan. Ay bagay, hindi naman tayo magtaka dahil alam nyo, marami nang bumitin dyan. Tingnan mo nga hindi pa nga niya ginapakilala yung kanyang anak sa una. Ngayon ay nakuha niya sa puno ng mangga. Ay, sus, Ginoo, kaya huwag na kayo magtaka kung bakit mula sa dibdib yung utong nandoon na sa bilat niya. Ay, Ginoo ko. Ay, puro ka-immoralan talaga yung mga nangyayari sa atin. At immoral na, mga kawatan pa. Iba-iba talaga yung nangyayari sa atin. Tingnan mo, may mga pare na nagpalautog. Walang ginawa, magpalautog, manood ng mga six video, yung mga salsalero, pati ito nakikisalsal na rin itong si Padre Flavi na ito. Abaw, siguro kaya, pero aywan ko lang, baka hindi na magsalsal ito kasi mayroon ng papasukan yung kanang uten, nandito na kay Dilimaw. Kay Pirmi man sila nagkakita. Kung saan sila gasuot na sagingan. Minsan nga, magdala-dala lang sila ng sako. Yun, tama na yun. Meron na silang pangsapin. Talo-talo na yun.
Oh, di ba pagka pumunta ka sa gingan, wala na makakita, pwede lang sako, dalin mo. Ay, nakapagpraos na si Pader. Ay, palautog man itong padre na ito. Abaw. Nga naman ang naitabo sa atong bansa. Puro lang mga kalibugan ba? Puro lang mga kawatan, kundi mga malibog ang mga animal, mga kawatan. Gaya niyan, binigyan pa isang malitang pira ni Romualdez. Tapos magpinautog. Gagayahin pa niya si Rapi Tulfo, magbigay ng 250,000 sa tip lang daw kuno yun. Abi mo, siguro, wala lang yun yung 250. Kuan lang yon, dulo lang ng kalingkingan doon sa nakulimbat niya na binayad ni Mel Robles sa PCSO para tumahimik ang bunganga ni Rapi Tulfo. Ay, sos Mariosep. Ano man kami, oy. Ay, abay, ewan ko sa inyo. Mga palautog kayo, mga manyakis kayo, manyakol. Ayan. At alam niyo po ba, ipakita ko lang po sa inyo kung gaano katalented itong aso ko. Hindi kagaya dito sa mga na ito, sa mga animal na mga na ito. Ito sana ganito lang sana. Kung talented sana itong mga animal na mga congressman ito, papangit Sana kahit papaano ay ma-cover up yung pagkapangit ninyo kung may talent kayo. Ay kaso ang mga talent lang nyo ay magnakaw. Tingnan nyo itong aso ko Pakita ko lang kung gaano ka-talented ito. Ayan. Ayan Yan yung aso ko yan. Meron kayo gaya ng aso? Sa aso palang talented na. Kasi bawat mga ganyan, talent na matatawag yan. Yung pagtusok-tusok ko ng bilat dito ng mga gusto kong lagyan ng karapata. Ay talent din yun. Hindi yun kulang, hindi yun barang. Talent ang tawag doon. Tingnan mo lang aso ko. Kung makabirada. Wala kayong ganyang aso. Diyan pa sa mga putang inang mga magnanakaw ng mga congressman to, wala pa silang ganyang aso. Sa mga senador din ng mga animal. Abay, sarap-sarap ng ngiti ni Tito Soto. At saka yung si Dugi D na Speaker of the House ngayon. Putang palakpakan sila, sina Sandro, sinasakan doon. Nung pinirmahan ni Bangagyong, napakalaki na namang budget na ilang trilyon yun? 7 trilyon ba? Abay, ang ganda ng ngiti ng mga hayop. Kaya paldo-paldo na naman itong si Soto at saka itong si Bugi din na ito. Lalo na yung si Swanseng. Ikaw, Swanseng, dalawa lang pipiliin mo, either mag-resign ka dyan o pasasalakayin ko rin yung garapata at sasalakayin yung bilat mo. Tandaan mo Sige, pag mamili ka lang doon, either mag-resign ka o sasalakay yung mga garapata sa bilat mo. Tingnan ko lang. Mariosep. Kala nyo Yan.
Ayan. So, dito po sa mga kongresista at mga senador na mga pangit, talaga namang mga pangit kayo, aminin ninyo, ang papangit na nga ng mga itsura ninyo, ang papangit na nga ng mga ugali ninyo, ang kakapal na nga ng mga mukha ninyo, wala pa rin kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa pira ng bayan. Kaya ang naging resulta, mga kababayan ko, wala nang masaing. Gutom na gutom na. Mga putang ina ninyo. Mga matay na lang kayong mga putang ina ninyo na mga kongresista at mga senador kayo. Yan ang araw-araw niyong maririnig sa akin. Mamatay na lang kayong lahat. Mga bullshit kayo. Sige daw. O ano nga ba yun? Ha? At hindi ako magtatagal na dahil may pupuntahan pa ako. So, ngayon doon sa nagpupuno ng damit ko, ha? O yun, yung kahapon, yung suot ko, yung samputi na yun. Parehong style nitong suot ko ngayon. At para magkapira ka, siguro itong nagpupuna na ito walang pira. Para magkapira ka, iparating mo ito sa mga animal na mga kongresista at mga senador dyan na magparamihan kami ng necktie pero may pustahan. Kung kaya nilang tumbasan kung gaano karami yung necktie ko, di natural, kung halimbawa mas marami yung kanila, talo ako. Kung magkano man yung iposta nila, kung 1 billion man yan, dodoblihin ko. Magparamihan lang kami ng necktie. Kasi wala namang pumapatos doon sa hamon ko ng patayan. Walang pumapatos eh. 2 taon ko nang ginagawa ito, naghahamon ng patayan, walang pumapatos. O maaring dito ngayon, may pumatos dito sa hamunan ng paramihan ng necktie. O ganon. Or hamunan ng paramihan, marami kaya pwedeng kahit anong pustahan dito ngayon. Kung sa long sleeve, paramihan lang kami. Kung sino dito sa mga politikong ito, kasi hindi ko naman hinahamon dito yung mga ordinaryong tao. Dahil sigurado po ako, walang makakatalo. Kasi siyempre, ang hahamunin natin dito, yung mga marami ng kinulimbat sa gobyerno. Yan ang hahamunin natin. Paramihan ng long sleeve, paramihan ng barong, paramihan ng necktie. Yan. Yan ang kasi walang pumapato sa hamon kong magpatayan eh. Ngayon, basta maliwanag, yung pumupuna sa akin, kung gusto magkapira, puntahan mo isa-isahin yung mga congressman at saka mga senador at sabihin mo na ipapanood mo itong video natin ito. Naghahamon ako ng paramihan. Basta paramihan. Mamili lang sila kung saan paramihan. Huwag lang paramihan ng girlfriend ngayon kasi wala ako. Totally wala. Yung ex-girlfriend, yun, pwede magparamihan kami. Kasi mayroon akong 1,900 na ex-girlfriend. Na ngayon ay kasalukuyan yung iba na hindi bumati sa akin ng bagong taon. Ayun po, may mga garapatan na rin yung mga bilat. Ayun pong nagsasabi na bigyan ko na rin si Risa, mayroon na po. Bigyan ko na rin si Lisa, mayroon na po. Si Delilah, mayroon na po yan. Yung kay Delilah, ang binigay natin linta. Linta yung binigay natin kay Delilah. Yan. So, yan po. Ito pala. Di ba kahapon yung diniscuss ko yung sabi na lagyan ko ng garapata daw yung manugang, yung kabit ng manugang niya. Di ba kaya nga tinatanong ko, hindi ba dapat yung manugang mo ang palakihin natin ang bayag at ipapabubulukin natin yung uten? Mayroon po siyang sagot. Huwag na lang daw yung kanyang manugang. Yun na lang daw kabit ng kanyang manugang.
Parang hindi naman po yata fair yun. Alam niyo po ba kung bakit? Ang sinasabi po kasi nitong sinanay na nag-comment po yan dyan eh. Kaya minsan po, ugaliin niyo pong basahin yung comment. Ay baka raw ginayuma nung babae yung kanyang manugang. Kung may gayuma man po, kung ginayuman man po ng babae yung iyong manugang, ay dapat bukas din ay tuluyan na niyang lisanin yung kabit niya na yon. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil kung may gayuma man po, tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung gayuma na sinasabi niyo na ginayuma yung inyong manugang. Ngayon, pag hindi pa po siya kumalas, ngayong oras na ito, kasi kahapon ko po ginawa na tanggalin yung gayuma kung mayroon man, kung ginayuma ba talaga. Dapat ngayon ay kakalas na yung inyong manugang doon sa kanyang kabit. Alam niyo po ba, marami po minsan na dinadahilan yung baka ginayuma. Wala pong nakakaalam dito po sa buong Pilipinas. Ako lang po yung nag-iisa na may nalalaman kung paano kung paibigin yung babae. Pero hindi po gayuma ang tawag doon. Yun po ay doon sa kapal ng mukha. Yun po yan. Ngayon, pag hindi pa po kumalas yung inyong manugang doon sa babae na yun na sinabi mong ginayuma yung iyong manugang, hindi na po totoo yung sinasabi ng inyong manugang na baka ginayuma siya. Dahil tinanggal ko na po yung gayuma so wala nang dahilan. So ngayon, hindi ko po pwedeng lagyan ng garapata yung kabit ng inyong manugang dahil dapat silang dalawa. Silang dalawa. Bubulukin natin yung bilat ng kabit ng iyong manugang at bubulukin natin yung ute nitong manugang mo. Ganun lang po yan. Hindi po pwedeng isa lang. Hindi po tayo dito. Parehas po tayo rito. Hindi ko mo may alam ako is kung ano na lang ay susundin ko. Paano? Kung lang po, dahilan lang po ng manugang ninyo. Yang kunwari na, kaya hindi siya makakalas-kalas dahil ginayuma siya ng babae. Hindi po totoo yun. Pero kung totoo man nga, tinanggal ko na. Ngayon, sige, kung yun pa rin ang dahilan, hindi na po yan. Gusto na rin po ng manugang mo. Ay baka naman kasi, nakukulangan naman doon sa anak mo. Baka na mahinang gumiling itong anak mo. Kaya ng babae itong manugang mo. Anyway, ano pa man yan, hindi po natin pwedeng gawin na yun lang kabit ng manugang mo ang bibigyan natin ng garapata. Kung gusto mo, dalawa silang, bulukin natin ang utin ng manugang mo at bulukin natin ang bilat ng kabit nun. Pero kung sabihin nyo pong isa lang ang bibigyan ko ng garapata, hindi po pwede. So maliwanag po yan. Ang binibigyan lang po natin dito yung talagang deserve. Kagaya nitong si Kwan. Si Claire Taratara. Dapat lang ito talaga na dapat lang ito na sugurin or pamahayan ng garapata yung bilat nito. Kasi malibog pa sa kambing ito. Itong si Risa. Si Dilayla. Abay malilibog pa sa kambing yung mga yan. Kaya yun ang dapat natin bigyan ng garapata. Kasi ginagamit nila ang pera ng bayan para sa kalibugan nila. Kagaya nito. Imaginin mo. Tumanggap ng abuloy itong pare na adik na ito. Tapos ngayon, nagpapalautog lang ang ginagawa gamit ang pera na ibinigay ni Romualdez sa kanya. See? Iyon po yan. So, ano nga ba yung kwan? Wala. Imaginin mo. Kwan pala talaga. Delikado nga pala ang lagay ni Claire Parengkira dahil sinalakay. Imagine mo, sasalakayin ka ba ng mga garapata na yan? Ay ang kukanyan.
ang bibilis sumipsip ng dugo yan. Kaya pala, tulog ng 2 araw itong si Bangag kasi hindi na nakaka-score dahil may garapata na ang bilat nitong si Claire Palengkira. So, ngayon po ang sa akin dito, ayaw ko po sana mag-topic ng mga ganyan, pero wala eh. Maggalit-galitan tayo rito. Hindi na po obra eh. Kahit anong ginawa ko na po yan. Hindi nang gagalaitin na ako rito sa galit. Pero may nangyari ba? Wala. Ang nangyayari, tumataas lang yung dugo ko. Ngayon, ang gagawin lang po natin dito, mang-asar na lang tayo ng mang-asar dito. Yun na lang gagawin natin. Pagka tinablan yung mga inaasar natin, pag hindi nila kinaya, pag inatake yung mga yan, patay. At least, hindi natin tinapik ng gagalaiti tayo, kundi inasar lang natin. Yan. So, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber, bagamat alam ko na minsan ay nasasabi ninyo na parang hindi bagay sa akin magsalita ng ganyan. Pero diretsahan po kasi ako, hindi po ako pwedeng magpatumpik-tumpik dito. Kung ano po yung nasa kalooban ko, yun po ang binubuga ko. Kasi mahirap po eh. Dahil ako naman po ang nahihirapan na mag-control ng aking emotion, ay dapat palabasin ko rin ng palabasin ang emotion ko. Pero emotion lang po yung pinapalabas ko. Hindi po kagaya nitong si Delilah, Risa at Lisa, ang pinapalabas po nila yung kalibugan nila. Kasama na po itong pare na adik na ito na walang ginawa kundi magpalautog. So ngayon po, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay ng walang kakwenta-kwenta kong channel. At siyempre, ano nga ba yung sinasabi ko pagkatapos ko magdaldal? Dito sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat siyempre at mahal na mahal ko po kayong lahat.